Ilang mga inaasahang lugar sa buong haba at lawak ng bansa ang nagpatunay sa pagkakaroon ng mga deposito ng fossil fuel. Ang Pilipinas ay halos mayroong mga hydrocarbon na deposito na tinatayang nasa 26.3 trillion US dollars. Karamihan ay matatagpuan sa pinagtatalunang hanay ng mga isla ng Spratly, higit pa sa sapat upang palayain ang bansa mula sa tanikala ng kahirapan. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang mga deposito ng langis ay naroon sa loob ng maraming siglo, gayunpaman sila ay nanatiling hindi nagalaw. Ito ay nakakalungkot dahil ang mga deposito ng langis na ito ay maaaring etap para sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Kung tuluyang matap, hindi na kailangang mag-angkat ng mamahaling langis ang Pilipinas. Sa katunayan, magiging exporter ng mga produktong langis ang bansa at kasabay nito, magbibigay ng sagot sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng gasolina halos linggo-linggo. Isang piloto at dating Deputy Commander ng 3rd Air Division ng Philippine Air Force, PAF, na nakabase sa Zamboanga City, ay gumawa ng masusing pananaliksik sa kanyang thesis nang kumuha siya ng advanced na kurso sa Command and Staff College ng PAF sa Villamor Air Base, Pasay City. Noong nasa loob pa siya ang aktibong serbisyo, aniya, ang malawak na reserba ng langis ng Pilipinas na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng kapuluan, partikular ang Reed Bank, ang pinakamalaki sa lahat, at ang Mischief Reef sa Spratly Islands o ang Kalayaan Island Group, KIG. Sa loob ng 200 milya Exclusive Economic Zone, EEZ, ng bansa ay may mga potensyal na mababawi na hydrocarbon deposit na nagkakahalaga ng tinatayang 26.3 trillion US dollars. Ito ay higit pa sa sapat upang maiangat ang bansa mula sa maraming siglong gulo ng kahirapan at nasa ilalim ng pag-unlad. Sa kanyang pananaliksik, nalaman ni Nem Enzo na ang halaga ng hydrocarbon deposit sa bansa ay maaaring higit sa 26.3 trillion US dollars, kasunod ng pagkakatuklas ng mga reserbang langis sa Sulu Celebes Sea na nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Ang mga datos na nakalap ni Nem Enzo ay sinusuportahan ng mga natuklasan mula sa iba pang mga mapagkukunan, kabilang ang isang ulat ng Ministry ng Geology at Mineral Resources ng China, na ang mga deposito ng langis sa Spratlys ay maaaring umabot sa 17.1 billion barrels. Ito ay higit sa 13 bilyong bariles ng mga deposito ng langis ng Kuwait, isa sa mga nangungunang producer ng langis sa mundo. Naging flashpoint ang isyu sa Spratly kasunod ng pagkatuklas ng langis sa ilalim ng dagat noong 1970s. Noong 1978, ipinalabas ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ang Presidential Decree 1596 na nagsasama ng ilang isla ng kalayaan upang palakasin ang pag-angkin ng Pilipinas sa mga isla na mayaman sa mineral na ito. Bukod sa langis, natural gas, mineral at polymetals tulad ng ginto, pilak, bakal at nickel ay matatagpuan sa ilalim ng dagat. Mula noong 1970s, ilang mga balon lamang ang na-drill, na nagbibigay ng maliit na bahagi ng domestic oil at gas demand para sa 110 milyong mga naninirahan dito. Ang kabuuang domestic production ng petrolyo at iba pang likido ay 37,000 barrels kada araw, kumpara sa araw-araw na pagkonsumo ng bansa na 474,000, ayon sa Department of Energy, DOE. Ang Pilipinas ay mayroon lamang 2 aktibong petrolyo, Galok, isang offshore field sa Northwest Palawan Basin, at Alegria, isang onshore field sa lalawigan ng Cebu. Gayunpaman, ang Department of Energy ng Pilipinas, DOE, na nakikipagtulungan sa Searcher Seismic, ay tinatasa ang higit sa 5,000 milya ng East Palawan Basin para sa sariwang potensyal na pagsaliksik ng hydrocarbon. Reed Bank, na matatagpuan malapit sa Spratly Islands, ay nagtataglay ng mga hindi pa natutuklasang store ng hydrocarbon. Tinatansya ng EIA sa kabuuan ay naglalaman ng humigit kumulang 11 bilyong bariles ng langis at 190 trillion cubic feet ng natural na gas sa napatunayan at malamang na mga reserba.
Bagamat ang Pilipinas ay nananatiling napaka-underexplored, gumagana ang mga sistema ng petrolyo, napatunayang hydrocarbon accumulations at isang nananabik sa energy na ekonomiya ay nagmumungkahi ng isang magandang kinabukasan para sa oil at gas exploration at produksyon sa rehiyon. Ang exploration ng petrolyo sa Pilipinas ay nagsimula noong 1896 nang ang balon ng Toledo 1 ay na-drilled sa isla ng Cebu ni Smith at Bell, na nakakuha ng maliit ngunit di komersyal na produksyon. Nagkaroon din ng ilang pag-drilling bago ang 1938 sa Bondoc Peninsula sa Luzon, na may ilang ebidensya ng langis at gas, ngunit muli ay hindi itinuturing na nasa komersyal na dami. Nagkaroon din ng ilang maagang pagsisiyasat malapit sa SIP sa isla ng Mindanao. Ang Malampaya Project sa baybayin ng Palawan ay nagbibigay ng 20% ng kabuuang pangangailangan sa kuryente ng Pilipinas. Sa simula ng 2020, mayroon lamang 3 aktibong petrolyo producing field sa Pilipinas. Ito ay ang Malampaya, Gas at Condensate, at Galok Oil sa baybayin Hilagang Kanluran ng Palawan at Alegria Oil sa baybayin ng Cebu. Ang Pilipinas ay isang archipelagic na bansa na matatagpuan sa Timog Silangang Asya, na nasa pagitan ng Taiwan sa hilaga at Borneo sa timog, na matatagpuan sa sanggang daan ng silangan at kanlurang mundo ng negosyo. Ito ay isang kritikal na entry point sa mahigit 500 milyong tao sa merkado ng Association of Southeast Asian Nations at isang gateway para sa mga internasyonal na shipping at air lane na nagseserbisyo sa mga negosyong European at American. Binubuo ng 7,107 isla na sumasaklaw sa isang lupain na humigit kumulang 300,000 square kilometers. Ang Pilipinas ay karaniwang nakategorya sa 3 pangunahing geographical na dibisyon, katulad ng Luzon sa hilaga, Visayas sa gitna at Kanluran, at Mindanao sa timog silangan.